So it is God that quicken us. And the word quicken means to make alive. It means to bring to life or to revive. Mao na ang pulong quicken. Praise God. God is a God of the living, not of the dead. Amen? Nagabuhi siya. Nagabuhi siya mga igsoon. God is able to bring to life no kanang butang nga patay na. And Jesus said, I am the resurrection and the life. Those who believe on Him and trust Him, even though their body will die, yet they shall rise again. Amen? Pwede siya mabuhi pag-usab mga igsoon. So mao na atong gihisgutan last Thursday. So ang Dios nagabuhi pero naa siya gamiton. Ang gamiton sa Dios para mubuhi og butang or mubuhi og espiritu mao ang iyang pulong. That's why nagsulti ko last Thursday night nga dili nato ibaliwala ang kaning pulong sa Dios. Dili nato ni siya ipagmaliit. We should not underestimate the word of God because the word of God has the power to resurrect a dead spirit. Pulong guni siya sa Dios. Amen? So mao ni gamiton sa Ginoo aron mubuhi og espiritu. Because His word is alive, His word is powerful, and His word is spirit. According to what our Lord Jesus said in John chapter 6 in verse number 63, it is the Spirit that quickeneth. Atong i-check kadali-dali. John chapter 6 verse number 63. Nagingon ato ang Ginoo Kristo, it is the Spirit that quickeneth. The flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and 63. They are spirit and they are life. So according sa gingon sa tuang Ginoong Kristo, ang iyang mga pulong espiritu o kinabuhi. Amen? That's why we must take heed to the Bible. We must listen to the Word of God because it is powerful. It is sharper than any two-edged sword. It is alive and it is spirit. Amen? So we are blessed this morning, may gala nga kita makadungog sa pulong sa Dios. And by the way, gisulti na ako last Thursday pod nga ang tao dili ma-born again kung dili makadungog sa pulong sa Dios. Because the Word of God is a tool that God will use in order ang tao makadungog sa kamatuoran. Amen? So without hearing the truth, mga higala, from the Word of God, man cannot be born again. Iabdi dali basawa nato no sa 1 Peter chapter 1 in verse number 23. 1 Peter chapter 1 verse 23 says, being born again, not of corruptible seed but of incorruptible, by the word of God. So tanawa, being born again by the word of God. Now, listen. Ang word of God dili mao'y makasave nimo, pero mao ni siya ay instrumento nga gamiton sa Dios aron ng tao ma-born again siya. Amen? That's why when we talk, when we share sa mga tao bahin sa kaluwasan, we use the word of God because we know may ison diri sa pulong sa Dios na diri nakasulat ang tama nga pamaagi aron ng tao ma-save. Amen? So we use the word of God, and the Bible says, may gala, the word of God liveth and abideth forever. So kana ang gingon sa pulong sa Ginoo. So when a person hears the word of God, ang balang espiritu diha siya magsugod og lihok sa kasing-kasing sa tao. Is either mga igsoon i-convict sa Holy Spirit ang tao. Unsa man ang i-convict sa balang espiritu? Ang i-convict sa balang espiritu diha sa tao may gala ang iyang sala. Mao na may igsoon ang tao ma-in trouble siya, no? Nga naman, i-convict siya sa balang espiritu sa iyang sinful condition. And then, after i-enlighten siya sa Ginoo, pinaagi sa pulong. So, i-enlighten ang iyang hunahuna, i-enlighten ang iyang kasing-kasing. So, when a person or when a sinner respond to the conviction of the Holy Spirit and to the enlightenment nga gihatag o gipadala sa Ginoo diha sa iyaha, then God will save that sinner. Nasabtan ninyo?
Okay, so unless may igsoon, ang tao, dili siya mo respond, dili ma-save ang tao. So, dili igo lang, makadungog ang tao, dili igo lang nga, kanang makonvict siya sa iyang sala, dili lang igo, mahiyagan siya, that person must respond to what he hears. No? Or from the conviction of the Holy Spirit. So, kung masave na ang tao, unsa man ang ihatag sa Diyos, anong tawhana? Well, according to Ezekiel chapter 36, verse number 26, ingon na niyang giyon sa puno sa Diyos. Yes, Ezekiel chapter 36, in verse number 26, God will give that person a new spirit and a new heart. Now, tanawon niyo mga igsoon, diri sa pulong sa Diyos. Nagingon diri ang Biblia, a new heart also will I give you. Kinsay muhatag sa tao og bagong kasing-kasing? Ang Diyos. Okay? Now, remember, kung ang kasing-kasing mabago, ang kinabuhi mabago. Unless ang kasing-kasing dili mabago, ang kinabuhi dili mabago mga igsoon. So, ang tao wala siya ability sa pagbago kasing-kasing. Ang Diyos lang ang naay abilidad ana. Amen? Mao na dapat ang tao makadungog sa pulong sa Diyos. Aron ang Diyos pwede makalihok sa iyang kinabuhi. And aron mga igsoon, masave ang tao, kung maluwas ang tao, God will give that person a new heart, but not just a new heart, the Bible also says, a new spirit. Bagong espiritu will I put within you. Now, sa mo ang gitakal last Thursday mga igsoon, ang kini nga espiritu nga ihatag sa Dios dili siya espiritu sa kalibutan. Now, pag ang tao dili pa save, ang espiritu nga naa sa iya, espiritu nga iya sa kalibutan. Mo na kanang tao nga dili save, they mind the things of the world. Why? Because they have the spirit of the world. Pero pag ang tao ma-save na siya, paminaw, katong espiritu sa kalibutan, wag tangon to siya sa Ginoo, butangan niya o kining espiritu nga gikan sa iyaha. Alright? So tagaan siya bag-o nga espiritu. Mao na may isa pag ang tao saved na, dili na kayo siya kanang nagatagad, no? Dili na importante sa iyaha ang mga butang diri sa kalibutan. And you know, he doesn't care about the system of the world, the cares of this world. Dili na niya na mao ang i-pursue niya sa iyang kinabuhi. Dili na mao importante para sa iyang kinabuhi. What's important to that person is mga butang na sa Ginoo. Amen. Ngano man, naa siya bagong espiritu. Ang espiritu nga gibutang sa Dios diha sa iyaha kanang espiritu nga iya niya. Mao na mahigala ang kaning tawo nga giluwas sa Ginoo makarelate siya sa mga butang sa Dios. Tagaan niya importansya ang mga butang sa Ginoo. Ngano man, ang espiritu sa Dios naa sa iyaha. Napaminaw mo mahigala. Kung ang tao nag-claim, save siya, pero love gyapon niya ang mga butang diri sa kalibutan. Amen? Mas importante gyapon sa iya ang mga butang diri sa kalibutan mga igala. Sultihan ta mo kaysa sa mga butang diya sa Ginoo. Then that person who claims to be saved is very questionable mga igsoon ang iyang profession of faith. Because when a person is saved mga higala, paminaw, God will give that person a new spirit. Unsang klase ng espiritu? Kaning espiritu nga iya sa Dios. Amen? So kaning espiritu mga higala nga iya sa Dios, they care for the things of God. Muna para sa tao nga saved na, paminaw, importante na sa iya ang mga espirituhanon nga mga butang. Importante na sa iya ang mga espirituhanon nga mga activity. Importante na sa iya ang mga butang sa Dios. Such as what, pastor? Such as Bible reading. Now, kinsa rin sa inyo sa una nga wala pa ka na save, importante na sa imo ang Bible reading. Ang Bible reading, unya, nagabasa na ka Bible, mga higala. Katong sa una nga wala pa ka na save. Ako, wala pa ko nagabuhatan ng mga igsoon. Because, you know why? Because dili importante sa ako ang Bible reading kay ang espiritu nga nasa ko espiritu pa sa kalibutan. Pero sa diha na luwas ko mayngala ay karon importante na sa kuha ang pagbasa sa Bible. Importante na sa kuha ang pagpaminaw sa pulong sa Dios. Importante na sa kuha ang pagsimba. Kaya nga naman nag-aapas ko sa mensahe sa Ginoo para sa kuha. Importante na sa kuha ang pag-ampo. Mao na mga igsoon, gi-develop na ako ang kaning ginatawag nga prayer life. Importante na sa kuha ang pagsangyaw. Ano man, nasabtan na ako, na-experience na ako may gala. Unsay kaning feeling sa usa ka tawo nga masangyawan siya unya ma-discover niya ang kamatuhuran. Wala importante na sa kuha karon mga igsoon because God has given me a new spirit. Importante na sa kuha karon ang pagpangalagad sa Ginoo.
importante na sa ako mga igsoon ang kaning pag-fellowship, pakiguban nako, no? Makikigala ko, makigsuod ko sa mga pareho nako nga mga Kristiyanon. These things are important to me now because I have now a new spirit. Now, kung wala kayong nani pang espiritu mga higala, di kanita ng mga butanga, dili ni siya importante sa imuha. Amen. Nga naman, ang espiritu nga nasa imuha, kada pang espiritu nga iya sa kalibutan. Mao na mga igsoon ang giyon sa pulong sa Dios, therefore if any man be in Christ, he is a new creature. Nganong bago na siyang binuhat? Nganong mabago siya may gala? Because God has given him a new heart and a new spirit. Mo na mabago ang tao. O ang Diyos lang ang makapabago sa tao. Amen? Now, at the moment of a person's salvation, ang iyang espiritu na patay, gibuhi. Amen? So, I hope nga ang tanan nga nag-claim diri save, buhi ka karong buntag while gasimba ta sa Ginoo. Okay? Because kung kaning service nakapaboard sa imo mga igsoon, then your spirit is dead. Kung ang preaching nakapaboard sa imo then your spirit is dead. Kung ang pagkanta wala naka-excite sa imo mga higala, then your spirit is dead. Amen. Kung ang pagpangalagad sa Ginoo mga higala wala nakahatag og zeal sa imo, then your spirit is dead. Something is not right in your life. Kaya nga naman, wala siya ning uyon ang imuhang claim sa imuhang espiritu. Now, kung ang tao nga gibuhi na sa Dios mga higala, unsa man ang mga butang nga ma-manifest sa iya? Una, mo na among giisgutan last Thursday. Okay, this is just a review pa. Wala pa ta sa ato ang topic nato, no? Kaya to ang title gani karong butag unsa gani? Dead Christian. So mo na sa kabutang nga dapat bano nga i-examine nato, i-check nato sa atong tagsa-tagsa diri. Am I alive or am I dead? Okay? At the moment of a person's salvation, ang iyang espiritu nga patay gibuhi. So a person saved, paminaw, ang tao nga gitagana sa Ginoo buhi nga espiritu kay patay man tong espiritu sa una, di ba? Sa dihang wala pa ta na save. Sa dihang na save ta gibuhi ang atong espiritu. Mao na mga igsoon nga mutagad na ta sa mga butang sa Ginoo. Makarelate na ta sa mga butang sa Ginoo. You know what? Kung naay mga unsaved Muslim ba sa atong siban, dili sila makarelate sa ato ang ginabuhat diri during worship. Dili sila makarelate. Dili sila makasabot. Nganong kung magkanta ta kusog. Dili sila makasabot may galang nganong dili sa ato na preaching. Dili sila makasabot may galang nganong ginatagaan nato importansya atong pagpangalagad sa Ginoo. Yan naman, patay ang ilahang mga espiritu. Amen? Dili sila makasabot ganong kita ga-suporta sa buluhaton sa Ginoo. Yan naman, patay ang ilang espiritu. Kanang tanang mga butangan na wala na'y kahibulungan sa ilahan. Wala na'y meaning sa ilahan. Pero sa atong mga saved, naa siya'y importansya o naa siya'y meaning. Now, a person saved, ang tao nga gibuhi sa Ginoo understands the things of God. So, Christians, siguro dili ni siya debatable. Nga, muingon ko sa inyo ha, na magsimba karong buntag, unya, kasikon ta mo, nga musimba na po balik unyang hapon. Amen. Siguro dili ta magsulti mga higala, nganong mubalik pa man kaghapon, nga nagsimba na makagani ng buntag. Kung natay ko na nga espiritu mga ison, then, paminaw, basin, ang atuang espiritu, wa pa nabuhi. Kaya ang kalipay biha sa usa ka Kristohanon mao ang pagsimba sa Ginoo. He cannot live without worshiping God because worship has become a part sa iyang kinabuhi. Worship is connected sa iyang kinabuhi. So kung ang pagsimba wala siya nakahatag excitement sa imong mga ison, then something is wrong sa imong espiritu. Amen. The saved person understand the things of God. The saved person understand worship. He understands soul winning. He understands serving. He understands Bible reading. He understands giving. He understands why he tithe. He understands praying. These things are important to him because buhi ang iyang espiritu siya makasabot ana.
Okay? Because of time, dili ato na ibasahon sa Bible na nasa 1 Corinthians chapter number 1. Number 2, a person saved respects the man of God. You know what? Ang tao nga gibuhi sa Ginoo, ang tao nga naluwas na ug nakaangko nagbagong espiritu, he learns to respect the man of God. He learns to submit himself to the authority of the pastor. Because he understands the pastor is God sent for the church and God sent for his life. Amen. Ang tao nga gibuhi sa Ginoo, makasabot siya nga anong dapat respetuhon ang pastor. Amen. Ikatulo, a person saved delights doing the will. Delights doing the will of God. Kalipay niya nga magbuhat sa kabubuton sa Dios. You know what? Wala na tayo laing desire sa ato ang kinabuhi. Wala na tayo laing kalipay nga sa atong Christian life but to do the will of God, because we know mga igsoon ang iyang kabubuton nindot kayo. If only followed by the people of God, mga igsoon, it brings blessings to our life. It brings peace. It gives us safety sa ato ang kinabuhi if only sundo nato buhaton ang kabubuton sa Dios. The problem is many people nga nagtawag sa ilang kagulingon saved, wala sila kalipay mubuhat sa kabubuton sa Dios. If you rebel the will of God, maybe your profession of faith is not genuine. Kung tinuod genuine ang atong salvation, we delight doing the will of God. Amen. We delight to serve God. We delight to follow God. We delight to worship God. We delight to win souls for God. We delight to give to God. We delight to fellowshipping with other believers. Kalipay nato nga naman, these are the things nga gusto sa Ginoo para sa tuwa. We delight obeying His word. Wala na to ginasupa kanyang pulong. Wala na to ginarebelde ang iyang kabubuton, mga igsoon. Amen? We delight. Si David nagsulti, I delight to do thy will, O God. Sunod, a person saved supports the work of God. Ginasuportahan niya ang buluhaton sa Ginoo. You know, lisod kayo tuuhan ang imuhang kaluwasan igsoon. Unya ikaw mga igala, ginakontra nimo ang buluhaton sa Ginoo diri sa simbahan. Lisod kayo mga igala, nga tuuhan ka, nga Kristohanon ka, o luwas ka, o anak ka sa Ginoo mga igala, and yet wala ka naga-involve sa mga buluhaton sa Ginoo diri sa atong simbahan. Wala ka nag-appeal sa missions giving, wala ka naga-tithe, wala ka nagahatag, wala ka naga-participate mga igsoon sa mga project diri sa simbahan nato. These are the work of God. You support it because you understand the things of God. Amen? Sunod, a person saved is happy to fellowship with the people of God. Are you happy being in church today? Are you happy seeing your other fellows here in church today? Nalipay ba ka? Nalipay ba ka? Nakita ni mo si so-and-so karong buntag? Nalipay ko may so, nakita ka mo tanan. Nga naman, you are my crowd. You are my people. Parehas ta. Mga igsoon ta. Diha sa Ginoo. Wala na ilaing kalipay nako kundi makita nako ang akong mga igsoon sa pagtuo. Amen. Because during the week, all day week mga igsoon, from Monday to Saturday, dili ta mo makita. Pero kanaman ang mag-anhit sa simbahan, magtapok ta, kalipay kayo na ko na. Ano man, makita ta mo. Parihang manggod ta. We are related to each other. Amen? Oo. So ang pangutana, ga-enjoy ba ka? Happy ba ka nga makipagdait uban sa mga katawan sa Diyos? Naimauban nga mga katawan, naimauban man nga paminaw, naimauban nga mga church members diri sa atong simbahan may gala, mura man nga kanang dili sila happy. Nga makita nila ang ilang mga kauban diri sa simbahan. Dapat mga igsoon dapat kanino dili ka ma-OP diri sa atong simbahan. Dapat makarelate ka sa amoa. Amen? Kung magkanta mi ikaw makarelate ka, musabay ka sa amoa.
Kung naay preaching and then people will say amen to the preaching of God, my son, ikaw po musabay ka, dili ka matingala. Hala, anong amen man na siya? Ganun kusog man ayang amen niya. Dili ka matingala, ana. You will not be surprised, ana mga igsoon. Ano man, kasabot ka anak man ka sa Ginoo. Amen? Dili na to i-criticize ang naga-amen diri sa itong simbahan. Imbis ka mo criticize ka, mo join na lang kag amen. Dili na to ikatingala mga igsoon. Nganong kita mga igala, gahatag tabi para sa Ginoo. Amen? Kasapot man gud ta nang ano man gibuhi man ta sa Ginoo. We are happy to fellowship with the people of God. You know, some of our people here, pag natay fellowship, dili mo appeal sa fellowship. Na yung mga uban, magdali-dali og uli. O karon na gisayo na gyud ako ni humana tong service nato. Pero kibalo ba mo bisag gisayo na nako humana tong service, na yung mga uban, mo supoy dayon diretso, dili makikuban ba? Dili makisama. Church members, paminaw, this is the only day nga maistorya nimo, maka-fellowship nimo ang imuhang isig kapag sada ang imuhang isig ka Kristohanon, ang imong isig ka Kristohanon, this is the only day. Kaysa sunod nga mga adlaw, ang imong sig istorya imong kauban sa trabaho. Ang imong sig atuban imong kauban sa trabaho, ang imong mga classmate, and most of them are not saved people. Most of them are not Christians. Hello? And yet the problem mga igsoon, kay tanawa, mas happy ta makiguban sa mga dili saved kaysa mga tao nga saved. Amen. Natingala ko ngayon, why is it that some of us here, murag nag-allergy when we come to church? Ganong murag allergy man ta? Dapat dili ta murag allergy mga igsoon. It should excite us. It should be our passion. Nga naman mga igala, pariyani mo na pariyani mo nagpagtuo. Pariyani mo na mga igsoon o ka na nga spiritual nga standing. Amen? Paminaw mo, kung nagsulti ka, save ka, yet mas happy ka, kauban nimo ka-fellowship ang dili luwas, igsoon paminaw. Sa pulong sa Diyos, that is abnormal. Something is wrong. Basin, paminaw, ang problema wala sa dili luwas. Ang problema na sa tao nga nagingon, save siya. Kabalo mo mga ano? Nagingon man ka, save ka. Pero nga naman, nga mas ganahan ka makiguban sa mga dili save. Kana mga dili save, di man na mga luwas, mga patay man na. Pero ikaw nga nagingon, save ka, according to the Bible, gibuhi ka sa Ginoo. So your spirito is alive already. But why is it nga ikaw nga nagingon, saved ka, gibuhi ka sa Ginoo according to the Bible, yet mas happy ka, mas excited ka, mas passionate ka, makig-fellowship sa mga dili luwas nga tao? Amen? Tanaw, a person saved, happy to fellowship with the people of God. A person saved, zealous to serve God. Zealous. Unsa man ang zealous, pastor? Zealous is kanang naakay kainit. Kadasig. Enthusiastic ka when it comes to serving God. Dili ka pugsununon. Amen. Dili ka pukawunon. Kung dili may nag-initiate ka, naani siya sa imong mind, naani siya sa imong heart, because you understand you are saved to serve. I should serve God. Higala, if serving God is not in your heart, then maybe you are not saved. Balik ko na kusulti. If serving God is not in your heart, then maybe you are not saved. You are saved to serve. Amen. You know, Sunday worship, my gala, is not serving God. Serving God is maghatag ka og lahi nga adlaw sa imuhang kinabuhi during the week nga ikaw magamit ka sa buluhaton sa Ginoo. Amen. Para sa atong gibuhat sa mga young people kagahapon nga nag-uban, nag-appeal sa visitation, nagtudlog mga bata, nagsangyaw, nag-invite. Amen. Naghatag og mga gospel tracts. Mao na siya ang pagpangalagad sa Dios. Dili ang kanang pag-anhin nimo og adlaw Domingo. Serving God should be excited. It should be an excitement to all saved people. Sunod, a person saved desire to worship God. Kaya mo sa gingon ni David, one thing have I desired of the Lord, that will I seek after. Unsa man na? That I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple.
Psalms 27 verse 4, naa sa heart, naagyod diya sa sentro, sa kasing-kasing ni David ang pagsimba sa Diyos. Higala paminaw, kung nagsulti ka, luwas ka na, katawan ka na sa Diyos, langit nun na ka, iya na ka sa langit, iya na ka sa Ginoo, mga igsoon. Kaning pagsimba sa Diyos should be in the center of your heart. Pag naananig pagsentro ni sa imong kasing-kasing paminaw, dili ka dapat sige sultian nga magsimba. You initiate to go to church and worship God. Even though no one is calling you, even though no one is reminding you, even though no one is following up to you. Amen ba? You know what? I am having a hard time. Sa uban nga mga kaigsunan nato dili, magsimba, sigo mo da, simba ta, because wala sa imong kasing-kasing eh. Ang pa ninyo diri, wala na ako ginasultihan magsimba because I know for sure, bisan dili ko mo bisita sa imo or mo contact sa imo, musimba jud ka. Ug mao na sa mga higala, ang ilhanan sa usa ka tawo nga gibag-o sa Ginoo. Ang tawo nga gibag-o sa Ginoo, di yun makauna-unaan eh. Ang iya huna-una kasing puro yutanon, kalibutanon o kaning unod nun. Mas concerned siya sa mga material things kaysa sa mga spiritual things. Mo na nga mas ginatagaan niya o mas taas nga priority ang work kaysa sa worship. Amen. Desire to worship God. So mo na mga things nga dapat may gala i-examine nato no sa atong kinabuhi. Now, what's the difference between the living and the dead? Naghatag kong illustration last Thursday ba no nga katong mga tao ba nga napakan og sumbi, di ba? Buhi sila, napakan sila og sumbi, unya nasundag virus ang ilang lawas, ang virus ning kalag, ning katay no? Ning kalat sa ilahang lawas. Unya namatay sila for pila ka seconds or minutes mga izon, and then after pila ka seconds or minutes nabanhaw sila balik, pero actually patay na to sila. But why is it mga izon nag-move sila balik, naglihok sila, nagdagan sila, ang inana nga naman tungkol sa virus. Ang sala virus eh. Paminaw mo, ang sala mao na mupatay balik sa spiritual life sa mga tao nga luwas. Remember this mga igsoon, paminaw ha? Namatay ang atong espiritu tungod sa sala. Si Adan ug si Eva namatay not just physically but spiritually because of sin. So they were separated to God. But God made a way. God saved them. And God provided salvation to mankind, to all the people in this world. And that's why He sent His only begotten Son. Amen. That whosoever believeth on Him shall not perish but have everlasting life. The moment ang tao musalik ang Kristo, paminaw, ang iyang spirito nga patay, gibuhi balik. Did you know what? It is possible nga ang spirito nga gibuhi sa Ginoo diya sa life sa tao nga nagdawat kay Kristo, mamatay siya balik. Amen. Murag sumbi. Buhi siya, napakan, namatay. Pila ka seconds, nabuhi balik. Na yung mga inanang mga Kristohanon, they are, paminaw, they are alive physically but dead spiritually. Why? Because of sin. Kaya mo unsay kalainan sa tao nga luwas, sa tao nga buhi o sa tao nga patay. Ang buhi nagapadayon siya tubo. Ang patay di na mutubo. Patay naman. Amen. Di ba, as long as ang branch naa sa punuan di na mamatay. Bisag kuhaan mo nagdahon, later matubuan na po na og dahon. Amen. Basta dili siya ma-separate sa punuan, kana nga branch magpadayon siya tubo. Kana nga branch may gala mamunga. Amen? Ang patay dili na. Ang buhi kanipod. Ang buhi makadungog pa. Ang patay di na makadungog. Nay mga Kristo, paminaw, nay mga tao nga nagsulti sila, save sila. Paminaw, pero
Pero mga higala, ang pulong sa Diyos, when they hear it, naka-irritate sa ilaha. Allergic sila. You know what? Allergic lang ka sa pulong sa Ginoo pag naakay sala ginadala sa imuhang kinabuhi. Pero kung why sala ginadala nimo sa imong kinabuhi, dili maka-allergic, dili man nimo likayan ang pulong sa Dios. Maminaw pug ka. Ang tao nga patay, bisag kapila nimo na sa istoryan, di na siya maminaw. Amen? Ang butan, maminaw ba mo karon? O nagwali naman gyud ko sa pulong sa Dios. Naminaw mo, nagtabi mo diya. Hello? Yun ana eh. Ang tao nga buhi, makadungog. Ang tao nga patay, di makadungog. Spiritually speaking, ang tao nga gibuhi sa Ginoo, ganahan maminaw sa pulong sa Dios. Ang tao nga wa gibuhi sa Ginoo, dili interesado maminaw sa pulong sa Dios. Mao na siya mga higala. Amen? Ang tao nga buhi, makabati. Ang tao nga patay, di na makabati. Ikaw, mabati nimo eh. Bation ka kaluoy, bation ka mga higala, o dirasi mong kasing-kasing. Mubati ka sa buluhaton sa Ginoo. Mao na muhatag ka, musuporta ka eh. Mubati ka sa need sa mga butang sa Ginoo mga igsoon. Makabati ka. Ang tao nga patay, they do not care. Wa sila pakialam. They are indifferent. Amen. Wala silang feeling. Wala silang pagbati ba? Amen? Giwalayan sila sa pulong sa Diyos. Walay feeling. Nato isa nagsulti sa kumayso. Ang reason dili siya ganan magsimba dili sa atong simbahan. Member na ha? Ang reason dili siya ganan magsimba may gala. Kay every time magsimba siya, sige kuno siya maigo sa pulong sa Ginoo. Ako isulti sa may gala. Maayo na nga ikaw nakabati ka pa. Mas maayo na makabati ka pa. Masakitan ka pa. Ganuman, ningipikto pa ang pulong sa Ginoo. Di asay mo kinabuhi. Kaysa ka na magsimba ka, nadunggan ni mong pulong sa Dios. Pero nagkalos na. Ang imong kasing-kasing, naggahi na ang imong kasing-kasing. Wala epekto ang pulong sa Ginoo. Amen? Pag kita makadungog sa pulong sa Diyos, pag kita istoryahon sa pulong sa Ginoo, pag kita walihan, igon ang atong sala sa pulong sa Diyos, we better take heed to it. Di ta mo walk out, di ta mo likay. Amen. Di nato siraduhan natong dalunggan. Instead, paminawon nato dawato nato. Why? Because God is speaking to us. Ang tao nga buhi, mulihok. Ang tao nga patay, di na makalihok. Muna ang Kristohano, ang tao nga giluwas sa Ginoo, active, serving, cooperative. Ingunan ang tao nga gibuhi sa Ginoo. Ang tao nga nagsulti, luwas siya, pero dili siya aktibo, dili siya serving, dili siya cooperative sa church, wala siya ga-participate, wala siya ga-involve, may higala paminaw, ang iyang profession of faith is not true. Pagbuhi na ang tao mga igsoon, aktibo na eh. Gapil na. Gapil ng soul winning. Gapil ng mga igsoon sa mga activity din sa church. Gapil ng prayer meeting. Gapil ng worship. Gapil ng fellowship. Gapil na sa mga meeting. Gapil na siya. Wala galikay. Dili na siya nga magdadali uli sa ilang balay. Amen? Buhi naman. Ang patay, passive ang patay. Passive ba? Passive o diretso lang ba? Passive ba? Mo ni patay. Ang tao nga buhi, paminaw. Ang tao nga buhi, nagauban siya sa mga buhi. Ang tao nga patay, nagauban siya sa mga tao nga patay. Pwede mo tana, nabay usa diri sa inyo nagpuyo dito sa sementeryo. Kinsa may kauban sa mga patay dito? Ang mga patay ra gyapon. Ang mga buhi dito makitapok sa mga buhi. Walay buhi nga tao nga dito magpuyo makiguban sa mga patay nga tao. In fact, kung atuang hukayon ang atuang patayng lawas sa atuang ginigugma sa kinabuhi, dalhon ato diya sa tumbalay may gala, dili ganita mga igsoon komportable. Kana patay na eh.
Ang patay, makiguban sa mga patay. Ang buhi, makiguban sa mga buhi. Karon pangutanon ta ka, buhi ka o patay? Kay kung mingon ka buhi ka, dapat ang kalipay nimo nga kaubanon nimo mga tao pod nga gibuhi sa Ginoo, which is sa mga luwas nga mga tao. Mingon ka buhi ka, unya ganahan ka makiguban ni mga patay, mga tao nga dili luwas. Basin patay ka kapag gihapon. Amen. Basig impierno kapag gihapon. Basig anak kapag gihapon ni tanin. Kaya ang tao nga anak sa Dios, ang tao nga gibuhi sa Ginoo, ang iyang kaubanon mga tao parihan niya nga buhi. Pwede ba ta mo kuwag patay mga igsoon, papilo na to sa tong service diri? Kanang patay nga taong pamina, kanang patay nga lawas di na makarelate sa mga buhi. Ang mga buhi po dili makarelate sa mga patay nga mga tao. Mao na nga separated gani sila. Di ba? Gi-separate ang buhi sa mga patay. Kay ang patay, ang masabtan sa mga patay ra. Ang mga buhi, sa mga buhi ra, dili sila pwede magsagol. Mao na ang luwas nga tao, ug ang dili luwas nga tao, dili pwede magrelasyon. Amen? Mo na nayuban nga mga paminaw, Kristohanon diri nakigrelasyon kag patay, namatay ang imong espiritu. Hello? Munang patay ka, buhi na ang takag, namatay pa yung kapag-usap. Nga naman, ikaw nagyapon nagpatay eh. Amen? You invite sin and you welcome sin again in your life. Mauna, patay ka. Mauna, dili ka makarelate sa preaching, dili ka makarelate sa mga uban nga mga Kristono, dili ka makarelate sa worship, dili nimo masabtan ang soul winning, dili mo ma-relate ang pagpangalagad sa Ginoo. That's why you are not serving because nag-join ka sa mga patay bisag buhi na ka. Amen? Munang diri sa atong simbahan na mga patay na mga buhi. Nga naman ang mga buhi, nagibuhi na unta sa Ginoo, namatay balik, kay nga naman, nagdawat og sala silang kinabuhi. Di kita magkasinabot. Amen? Di kita magkasinabot. Nga naman, gipatay ra nimo ang imo ang kinabuhi. Kumusala. Amen? Dead Christian. Mo na mensahe. So, check na to itong kaugalingon karmay galang. Buhi pa ba ko o patay na ko? Check na lang. Buhi pa ba ko o patay na ko? Last word. Okay? Ihatan ako sa inyo may gano'n. Revelation chapter number 2 in verse number 2. Dili ka na siya. Kato sa itong text bitaw, Revelation chapter number 3. Chapter number 3. Revelation chapter number 3. Tanawin niyo mga in verse number 1 balik, okay? And unto the angel of the church in Sardis write, these things saith he that had the 7 spirits of God and the 7 stars. He's Christo ni, okay? I know thy works, that thou hast a name, that thou livest and are dead. Buhi pero patay. Sunod verse 2. Ang giyon ni Kristo para sa imo nga namatay. Balik. Be watchful and strengthen the things which remain, that are ready to die. Kanang hapit na mamatay, palihog ayaw tuguti, mamatay na dayon. Strengthen kato mga butang area sa bukid nga buhi pa, ligo na to. Ang kato mga hapit na mamatay, buhi balik. For I have not found thy works perfect before God.